kay Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Tayo hospital detention law. Ayun, Alright. yan nga. Ito ang gusto kong tunghayan dito. Tama po dito si Senator Pia eh. And with all due respect kay Senator Risa Ontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadebate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Kaya doon nagkaparinigan pa eh. Salamat Majority Leader ha. You're welcome. Hello, hindi ikaw pinasasalamatan ko dito, no, si Mig Subiri, no? May mga ganun pa pong diskusyon eh. Pero tama dito si Ma'am Pia eh. Kasi po mga kapatid, ang tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po, kumbaga, ng isang panukala na hindi klaro. Kung sakasakali po, no, na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po, ang sinasabi, tanggalin na daw po yung promissory note requirement. Na sinasabi po ni Ma'am Risa Ontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po, may mga ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay na pasyente kapag hindi ka muna nagbabayad. So, ang nangyayari po usually dyan ay either humingi ka ng guarantee letter sa politiko o government office or mag-promissory note ka. Ang sinasabi po ni Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill, ito po hindi sa pagkampi sa ospital. Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital umaasa rin naman sa kanila pong kinikita, sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente. True. May PhilHealth, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po, pasintabi po sa lahat, kay Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? So ipapaasa mo na naman doon sa IRR. So yung IRR mismo, usually kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging kumbaga main law. Implementing rules lang eh. So ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba natin klaruhin lang yan? Sino ang magbabayad? Hindi pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan. Paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganung batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, kasama sa accomplishment niya, napasa namin ng gantong batas, etc. Pero sa implementasyon na, may problema. Ilan na pong batas ang ganyan? So ngayon, babaguhin nila yung batas. Nagmamadali nga kasi. Di ba? Minamadali for pogi points ang kadalasan. Pag nandidiyan na, ay mali, ulitin natin ang batas. Na-implement na, nagkagulo na. Hindi po ba? Yung pong ating panawagan dito, with all due respects. Kaya kahapon po, sabi ko, nung nag-diskusyon sila, ay, mabuti naman. At napag-usapan nyo yan. Otherwise, lumusot yan. Kung hindi na ho nakialam ang iba, lulusot, and then third reading, approve na kaagad ang batas, press conference, ay kami ang pogi dito, nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas.